guys, and for today's video ay babahagi ulit sa inyo yung part 2 ng top 10 OLA platforms na may mga harassment, na may pamamahiya online, pagbabanta at pananakot. At ito rin po yung mga platforms na mostly text blast, unlimited calls pagdating sa singilan. Aside doon sa mga nauna ko na pong nabanggit, top 10 abusadong olas na kung saan sila yung may pinakamarami, pinakasandamakmak at pinaka-brutal na pamamahiya online. So, sila yung mga grabe mangharas. And this time naman, so itong top 10 ulit na babanggitin natin sa loob ng video na ito, sila naman po yung mga platforms na may harassment, text blast, at unlimited calls. Na possible pa na kaya mo pang i-handle at mapakiusapan depende sa hente na may hawak ng account mo. Siyempre, itong top 10 OLA platforms na babanggitin natin ay legit na nagpapahiram ng pera. Asahan mo naman ito in times na kailangan mo ng pera, lalo na ikaw first timer borrower dito, mapapahiram ka nila ng pera. To the point na may kaakibat nga itong harassment, text blast, at unlimited calls, that moment nga na dumating na sa punto ng pagbabayad. Kahit before due date po yan, ay may mga marireceive ka na po dito na mga text blast at unlimited calls ng mga ahente na maniningil nila. So, unahin na nga natin dito si Cash Express loan application. So, marami na po dito nakakakilala kay Cash Express dahil po legit po ito na nagpapahiram ng pera. Legit na loan shark, malaki po yung interest dito at malaki din po yung penalty fee that moment na ma-delete ka po dito ng repayment mo. At ito po yung nag-offer ng installment basis. Offeran ka dito ng mahabang loan repayment to the point na offeran ka pa ng extension periods na kung saan ang binabayaran mo lamang po dito ay yung tubo pa lang. So, hindi mo pa at wala pa doon yung pinakang principal na nautang mo. So, dito nakautang po siya ng 1,000. So, 2 days lang na na-delayed, naging 3,000 na kaagad. So, hindi daw mapakiusapan yung agent hanggang umabot na ng 6 months. So, within 6 months lang, naging 50,000 na ang kailangan na bayaran. So, ito rin, nakapag-loan din siya ng 7,000 at na-overdue lang ng isang araw, naging 10,300 na kaagad ang babayaran niya. So, gahaman sa interest, grabe mag-text blast. Another one, so nakahiram siya ng 9,000 at na-overdue daw siya ng 3 days, naging 17,000 na kaagad ang babayaran. At ito pa, 6,000 na yung nahiram niya, umabot na daw kaagad ng 11,000 na babayaran. At ito rin po ay nagbabanta na rin ng home visitation at padadalhan nga ng demand letter. So, pangalawa po yan dyan ay si Online Loan Pilipinas or si OLP. So, sobra taas ng interest. Araw-araw ang laki ng dagdag na interest. Sa isang buwan, umaabot ng 6,000. Mahigit ang tubo. At hindi din madala sa pakiusap na unti-unting bayaran hanggat hindi ka nakabayad sa kanila. So, ang laki ng interest araw-araw na madili ka ng bayad. Pangatlo po yan dyan ay si Support Salary Loan. So, grabe mangharas. Kahit wala ng utang ay text blast pa din. Kahit wala pang due date at samot-saring death threat na pinapadala. So, sobrang laki ng patubo. So, ina-access lahat ng contact mo at friend list sa Facebook at nangunguha ng photos na naka-screenshot pa at nagbibigay ng cut-off para magbayad. So, nagpo-post din sila sa Facebook at same lang sila ng harassment na ginagawa ng Mabilis Loan, Pesos PH at Supreme Money. So, ayun, so tandaan nyo na lamang po na ito po si Mabilis Loan at si Pesos PH at si Supreme Money ay isa rin po ito sa mga loan shark at may mga harassment na platform. So, pang-apat po yan dyan ay si Fast Cash VIP. So, grabe mangharas at nakakalula ang interest. So, isang araw lang na overdue, text blast na kaagad sa mga contact references kahit nakiusap ka. Grabe rin po ito, mangharas si Fast Cash or si Fast Cash VIP. Masisipag yung mga ahente pa nila dito in terms of harassment at pananakot. Panglima po ay si Prima Loan. So, auto-disburse platform po ito. So, let's say sa 5,000 na na-approve, ang matatanggap mo lang ay 3,250 lang at within 7 days lang to pay. So, grabe mangharas, nakakalula sa interest, sobrang laki ng kaltas, lahat ng pananakot ginagawa. Number 6 po yan dyan ay si Peso Cash. So, grabe mangharas, sobrang laki ng interest. So, sa 6,000 na pinadala, na overdue ng 6 days, umabot na kaagad ng 18,000. So, grabe.
Lahat ng kontak tinatawagan, dead or alive daw. Grabe mang banta at pananakot, pati pamilya dinadamay. Ang sipag ng mga agent nila dito mga haras at manakot mang banta ng death threat. So ito yun, mga ahente ni Peso Cash po yan. Number 7 nga po dito ay si Peso Kwento. So bago po itong platform diyan sa Google Play Store na. So ito po ay grabe din mga haras. So sa 3,500 na na-approve, ang matatanggap lang ay 2,160 lang. Marireceive at within 7 days lang ay tad na kaagad ng text at tawag. So wala pang due date, tumatawag na kaagad yung mga ahente nila dito para maningil at mag-follow up ng iyong repayment. So nagbabanta pa na ipapatay ang pamilya at may hearing pa daw sa barangay. So ipopost sa social media at kakasuhan ng estafa. At tinatawagan din lahat ng contact. So grabe ito si Peso Kwento. So marami na rin nakahiram dito ng pera at mga feedback nila dito ay mostly negative din at talaga namang grabe ito sa harassment si Peso Kwento. Marami na po dito nagpo-proof more on harassment yung mga ahente nila dito. Ang walupuan dyan ay si Pautang Peso. So grabe mga haras, sobrang laki ng interest at ang laki din ng kaltas. So sa 1,500 na inutang ay 900 lang ang na-receive at wala pang 7 days panay ng tawag at text at kakasuhan daw ng fraud at scamming. So grabe ito si Pautang Peso. Mostly negative feedback po talaga yung mga binibigay mga borrowers nila dito dahil sobra po ito mga haras, manakot at mangbanta, manghiya online. Pang 9 po yan dyan ay si May Pera. Auto-disburse din po ito. Hindi ka pa dito nag-confirm ng iyong loan, papadalhan ka na kaagad ng pera sa GCash account nyo. So grabe mga haras, ang laki ng interest at ang laki din ng kaltas. Within 7 days lang, kailangan mo na kaagad ibalik ang pera. So wala pang due date. Text plus na kaagad at unlimited calls ang matatanggap mo mula sa kanilang ahente para maningil. Tinatawagan din nila. Nasa phone list mo. Tas nga po yan dyan ay CMF Cash or CN Salon. So ito po guys, so kapag ka-under po ni Microlot Lending, legit po yan na may mga harassment yung mga ahente nila. So grabe mga haras kahit wala pang due date. So lahat ng contact tinetext. So sobrang laki ng interest. So sa 3,500 na nahiram, 2,100 lang matatanggap at within 7 days lang kailangan ng ibalik. So grabe manakot at magmura. Nagbibigay pa ng cut-off para magbayad at sinasabihan pa na magnanakaw ang pamilya at gagawan pa daw ng GC at pati mga kakilala niya na walang kinalaman ay pinagtetetext at kinokontak. At hindi lang yan, so sila daw ang pinapagbayad at tinatakot pa yung contact references niya na sila daw ang magbabayad at hindi tinitigilan yung mga kakilala niya hanggat hindi daw sila magbayad. So grabe, so kinalat pati pangalan at number niya. At wala pang 7 days, panay ng tawag at i-report pa daw sa investigation na scammer daw siya. So grabe, so ginawa pang scammer yung mga borrower nila para lang maporso at ma-force na bayaran yung nahiram na pera. So diba, grabing harassment. So mapa-online man yan, pamamahiya, text blast, unlimited call. So ito na po talaga yung mostly na nangyayari kapag dumarating na sa point na overdue na tayo sa ating repayment. So, ito po talaga yung mga consequences na maaari, possible natin na maranasan kapag nag-commit po tayo dito ng panghihiram. Lalo na po dito sa 10 platforms na nabanggit ko na legit na may mga harassment, pamamahiya online, ipopost ka sa Facebook, gagawan ka ng GC, tatawagan pati mga contact references mo. Kahit na yung hindi mo ginawang references ay na-access din po nila. So, sila nga yung dapat natawagin na scammer at hacker ng mga Facebook account. And ayan, so ano nga ba yung dapat gawin para po maibsan yung panghaharas at least mabawasan din po yung pamamahiya nila online? So una nga po natin gagawin dito is didmatology na muna. So kapag wala pa po kayong pambayad, is didmahin nyo na muna. So as much as possible, i-deactivate nyo na muna yung pong mga SIM card na ginamit dito sa pag-register sa kanila. At kapag dumating na sa time na may pera na po kayo, ibalik nyo na po kaagad at least yung pinakang principal ng pera na nahiram nyo. Para naman po at least doon pa lang ay alam na kaagad ng mga ahente na bayad na kayo doon sa principal amount na nahiram nyo. And second nga dito ay inform nyo kaagad yung mga taong ginawa nyong contact references. Nasa una pa lang, na-inform nyo na. If ever na may mga tumawag sa kanila na unknown person, so ganito, ganyan yung gagawin nila dahil nga ginawa mo silang contact references. So ipaalam nyo sa kanila na ginawa nyo po silang
reference para po aware po sila sa kung paano at kung ano yung mga isasagot nila. That moment nga, nahanapin ka sa kanila. And third nga ay huwag ka agad maniwala sa mga pagbabanta, mapa-text po yan, mapa-email man po, kung ano man po yung mga pinapadala sa inyo. May mga demand letter ba kayo, may warrant of arrest kayo, or mga field visitation, naka-schedule na, ganyan, kuno-kuno, mga megos-megos nila. So, ayan po, panoorin nyo po yung itong ginawa ko na top 9 pananakot ng mga OLA agents, dahil alam ko na malaki po ang matutulong nito sa inyo, dahil dyan din po ako nagkaroon ng mga ideas, kaya naman nagkaroon din po ako ng peace of mind nung mabasa ko rin po yan at nang ma-search ko yung top 9 pananakot ng mga platform, ng mga OLA platforms na yan. Dahil dyan nga po ay scripted lamang po yung mga words or yung mga messages na pinapasa nila or sinesend nila sa kanila po mga borrowers. Yan, ini-edit na lamang po nila yan dyan. Kung sino yung padadalhan, lalagyan lang din ng pangalan para at least, yan po ay scripted lamang, edited na po yan at kinaka-copy and paste lang po yan ng mga ahente para po magsilbing pananakot at pagbabanta sa kanilang mga borrowers. So, wag po tayo kaagad magpapadala sa emotion at takot dahil lahat ng pagbabanta, mapatay messages man po yan mga ahente ay pawang gawa-gawa lang po nila. And last nga, kapag nakakaramdam kayo ng stress na dito, ng depressed, and wala pa rin po kayo pambayad, so ayan po, pray lang po kayo lagi, humingi lagi ng gabay at tulong sa taas para naman po nabibigyan din po kayo ng kaliwanagan ng isip kung paano nga ba ma-resolve or kung paano mabigyan ng solusyon yung problema o yung mga alalahanin. Dito ay hindi naman natin pinagkakait na nanghiram tayo ng pera to the point na iniingatan din po natin yung identity natin, pamamahiya at pangharas ng mga OLA platforms nito. Kaya naman po, lagi po tayo ditong magdasal para po lagi po tayong nagagabayan at nabibigyan din po ng kaliwanagan ng isip. So ayan na po muna guys, sana nakatulong sa inyo yung video na ito about dito sa ating top 10 OLA platforms na may mga harassment. So, as much as possible naman, kung may iwasan nyo, wag nang mangutang dito. Iwasan na po natin o hanap na lang po tayo ng mga alternative ways kung paano po kumita ng pera hanggat maaari. Wag na nating i-commit yung sarili natin sa pangutang online dahil kaakibat nga po nito ay may mga harassment po ito. So, ayun na po muna guys. So, thank you for tuning in for now. As always naman. So, thank you po. God bless po. Bye-bye.